And let us begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Let us pray. O God, Heavenly Father, as we gather together after the Holy Eucharist, wherein you fed us with your body and blood, now, Lord, fill us with your enlightenment and guidance, especially as we reflect on the virtues and qualities of Mama Mary, the Immaculate Conception. All of these we ask in Jesus' name, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, pray for us. May the souls of the faithful departed to the mercy of God, and in Jesus' name rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. It's good to be back here in Greenbelt Chapel. The last time I was here to give Mass also, and recollection ay ang parishes pa dito ay si Father Sescon na ngayon ay Bishop-elect na. Kaya sabi ko kay Father Dave Concepcion, Father Dave, kasi hindi makakilala naman kayo. Palatandaan na yan, ha? Palatandaan na yan. Humanda ka na. Kung si Father Sescon ay nakarating dyan, ikaw rin sa awa ng Panginoon. Praise of the Blessed Virgin Mary. Amen! Ayun. Now, ang ating pong recollection, let me begin with a reminder for each and every one of us. It is an Advent recollection. Ibig sabihin ng Advent recollection ay ipinaalala sa atin, we are being reminded, Advent may parating, may darating, may babalik. Ay sino yun? Ay di yung nakarating na umalis, ngayon ay babalik. Ay sino yun? Ay si Jesus. The first coming of Jesus, nung siya ipinanganak, O little town of Bethlehem. Tapos na yun. Tapos na yun. Nakabalik na siya sa langit. Ngayon, ang iniintay na lang natin, yung second coming na hindi natin naman alam kung kailan yan. Yan ang problema. Kaya yan ang pinaghahandaan natin. Hindi yan katulad ng Pasko, you better watch out, you better not cry, better not pout. I'm telling you why. Anong sunod doon? Santa Claus is coming to town. Alam natin, Christmas time. Pero ito hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan siya darating. That's why we should prepare because we do not know when He's coming according to the profession of faith, to judge the living and the dead. Dalawang beses pwede natin, mamimit natin ang Panginoon. Una, pag tayo namatay, at lahat naman ay mamamatay. At kung may ayaw maniwalang mamatay, mamasyal ka lang sa sementeryo. Anong kala mo ginagawa ng mga landon? Pumunta ka sa mga punerarya. No. Yun. Lahat tayo mamamatay, pati yours truly. Hindi nga lang sabay-sabay. Kung sabay-sabay tayo, di wala na maglilibing sa isa't isa. Paano ililibing ko sarili ko? So, hindi tayo sabay-sabay. Now, when we die, according to the Bible, Hebrews 9:27, it is appointed for each man to die, and after that, the judgment. Pag tayo raw ay namatay, agad-agad, judgment. Doon natin malalaman kung tayo pupunta sa langit, if all clear, sa impyerno, if not clear, and we do not want to clear anything because we hate God, or purgatory, wherein we will be cleansed before facing the Lord, for according once again to the Bible, nothing unclean can face the Lord. Yun. Pagkatapos niyan, yung final judgment, yun ang last day na hindi natin alam. Pag ako'y tinatanong, Father, kailan yung last day na yan? Tandaan mo yung kantang ito.
tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ayun ang sabi ni Jesus Christ eh. Not even I, sabi ni Jesus, know when the last day is. Only the Father knows. Kaya tayo mag-prepare. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Let me tell you a story before we go to the recollection. This is about an OFW in Hong Kong. Nakilala ko ito. Kinuwento niya, Father, isang araw po, pagkakain ng aking amo, pumasok na siya sa opisina niya at mataas ang kanyang posisyon sa opisina niya. So naiwan ako. As usual, I have to arrange everything. And I started with her bedroom. Inayos ko yung kama, inayos ko lahat, and on. And then, binuksan ko yung kanyang aparador. Wow, Father, ang daming gagandang damit. Pagkatapos sa baba, ang gaganda ng mga sapatos, ang gaganda ng mga handbag. Wala na naman si amo. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng pinakamagandang gusto ko at isinuot ko. Pumili ako ng handbag at isinakbit ko sa aking kamay. Pumili ako ng sapatos na gusto ko at isinuot ko. At doon sa malaking mirror, nagpalakad-lakad at nagmodeling ako. Hindi ko namalayan, bumukas pala ang pinto at biglang dumating si amo. May nalimutan pala. Ay huling-huli ako. Suot ko ang damit niya. Suot ko ang handbag niya, pati sapatos niya. Paano yan? Booking na booking. Huling-huli. Ano ang nangyari? Abangan ang susunod na kabanata towards the end of the recollection. Mag-recollection muna tayo. Today is the Immaculate Conception. Amen? Kaya marapat lamang na bigyan natin ng pansin ang Mama Mary Immaculate Conception. How? By looking at her qualities, looking at her virtues, sapagkat ang mga qualities and virtues niya ay pwedeng-pwede nating tularan, gayahin sa buhay so that we will be like her and like her pleasing to the Lord. Amen? Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Ano ang unang dapat natin tandaan? Yung sinabi ng angel to the Blessed Virgin. Kanina lang sa Gospel, the angel appeared to Mary and said, Hail, full of grace, the Lord is with you. Pambihira naman yan. Full of grace. Pag sinabing puno na, hindi mo na madadagdagan. Puno na eh. Ano pang idadagdag mo? Puno na. Ganyan ang Panginoon Diyos sa Mama Mary. Pinuno niya ang Blessed Virgin Mary with all the graces and blessings. Ayan. So number 1, quality of Mary. Sa mga nagno-notes, mag-notes kayo para may maalala kayo. Kung wala, gamitin ang inyong cellphone. Doon isulat yan. O kaya, memory. Alright. The number 1 quality of Blessed Virgin Mary, Immaculate Conception, is the following. Mary was highly favored by the Lord. I will repeat. Mary was highly favored by the Lord. And the Lord was with her. Kasama niya ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumasakay. Kaya hindi ko maintindihan yung born again na pastor na galit sa akin. Masyado kayo sa Mama Mary niyo. Masyado kayo sa Blessed Mother niyo. Baka tao rin yan. Aba, hindi ko naman dinili tao. Tao nga yan eh. But,
We respect her. We venerate her. We honor her because of her privilege of being chosen to be the mother of the Son of God, our Savior. Dinagdag ko pa. Kung ang nanay mo ang pinili ng Diyos na maging ina ni Jesus, di yung nanay mo ang aming i-honor, hindi pinili yung nanay mo, pasensya ka. Hindi pinili yung nanay mo, sorry, si Mary ang pinili di si Mary ang ino-honor. Marunong ka pa sa Panginoon? Oh, you see? So, God was with her. She was chosen to be the mother of Jesus Christ, our Redeemer. Yun. And she, meaning full of grace, full of outstanding moral and spiritual qualities and character. Yan ang dapat nating tularan. Kasi tayo rin ay highly favored by the Lord. Sabi, kailan kaya nangyari? The Lord created you. That is a favor from the Lord. The Lord says in the Bible, I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31:1. I have written your name on the palm of my hand. Saan nakakita niyan? Dito sa lupa, yung mga lovers lang gumagawa niyan. Akin na yung ballpen mo, susulat ko, drawing ng heart. Pagkatapos magdodrawing ng arrow. Pako isusulat yan, John loves Juliet. But God chose Mary to be the mother, and that's why we honor her and we love her. Outstanding moral character. Dapat daw tayo, like Mary, full of grace, nilikha ng Diyos, adopted tayo ng Lord. Hindi niyo alam yan, binasa yan kanina. Second reading, you are adopted children of God. At kung ano ang mamanahin ni Kristo, mamanahin ko rin, mamanahin ninyo rin if we make it to heaven. Yun. So, we have to be of outstanding moral and spiritual character. Makinis, malinis ang budhi, ang isip, pananalita at gawa. Sabi niyo, sobro naman yun. Sobro namang requirement. Excuse me. Isang gabi, many years ago, nung ako'y naka-assign pa sa St. Jude, near Malacanang, nag-exercise ako sa gabi patungo sa Recto. Malapit lang yun Doon pala sa Recto ay napakaraming mga inuman at mga nightclub. Namamasya lang naman ako. Hindi naman ako pumasok. What I want to tell is the following. Nakakita ako ng advertisement para sa isang nightclub. Anong ina-advertise? Wanted, agogo dancer. Nakalagay. Kita ko, agogo dancer. Mga requirements, nakalagay doon, requirements. Birth certificate, recommendation by others, and number 3, and very important, ito, of good moral character. Agogo dancer, hinahanapan ng good moral character. Tayo pa, ang hindi hanapan ng good moral character, anak ng Diyos, adopted children of God. Aba. Okay maglala, hindi ako nag-apply. The Blessed Mother was especially chosen by the Lord. Naalala ko, nung before the pandemic, during the pandemic wala akong magawa. Puro Zoom ang misa nanonood na ako ng Netflix. May nag-recommend sa akin, Father, panoorin mo ito. Crash Landing on You. Pagkahaba-haba pala naman, ilang episode yan. Natapos ko yan.
Natapos ko yan, crash landing on you. Pero ano ang tema niyan? Magkakapatid yan. 3 lalaki, 1 babae. Ang ama ay mamimili kung sino ang papalit sa kanya. Yun. Siyempre, alam na natin, ang pinili, yung kaisa-isang babae. Na, panoorin nyo, na crash landing ni Rio, maganda yun. Garantisado yan. Guarantee yun. Crash landing ni Rio. Ayan. So, she was the favored successor. Ayun. So, ganyan din. The Lord chose Mama Mary to be the mother of God and to be our mother also. Dapat tayo rin ay maging good and outstanding moral character. Bakit? In imitation of Mary. At ano yung pangalawang sinabi ng anghel? The Lord is with you. Sabi naman, maniwala ka naman dyan, the Lord is with me. Ay, sino gusto mong kasama mo? Si Satanas? Ano ka? Ayaw mo ng Panginoon, gusto mo si Satanas? The Lord is with you. Thank you, Lord. Stay with me at all times. So yan. Number 1, Mary, full of grace. We are also full of grace. Binindigan tayo. Minahal tayo ng Panginoon Diyos sa patuloy na minamahal. Naghanda ng langit para sa atin. At ang mga biyaya buhos sa atin. Buhos ang biyaya sa buhay natin. Ay nako, kung mahaba-haba lang itong recollection ito, kaunti na ako mamatay. Tumalsik ako sa motorsiklo, sa konkretong highway. Walang helmet. 70 years old ako. Buhay pa ako ngayon. Praise and thank the Lord. Amen. Sumakay ako ng eroplano from Hong Kong to Manila. Tinama ng kidlat ang eroplano. Tumagilid kami. Namatay ang power. Babagsak na kami. Sabi ko, Lord, wag naman sana. Wag naman ngayon, Lord. Ikaw rin, mababawasan ka ng mga poging pari. Sige ka, ituloy mo ito. -1. Aba, mamaya, dumiretso na yung aeroplano, nagkailaw uli. Sabi ko doon sa steward, tinama tayo ng kidlat, ano? Hindi naman niya sinabing oo. Sabi lang niya, our aircraft is equipped with lightning arrester. Eh, di tinama nga ng lightning. So number 1, like Mary, full of grace, we are also full of grace. Amen? Full of mga biyaya ng Panginoon. Ay, kayo na mag-isip niyan. Mas alam niyo yung buhay ninyo. Number 2, quality of Mary. Mary was submissive to God. Mary was submissive to God. Anong ibig sabihin submissive? Palasunod. Highly obedient to the Lord. Minsan, nagmisa ako sa kampo ng militar. Eh, nagmamadali ako, nalimutan ko yung mga kandila. Di ba sa misa dapat may kandila? Eh, nalimutan ko. Ay, dinilapitan ko yung commander, Colonel yata yung Colonel. Sabi ko, Colonel, I have a problem. What, Father? I forgot to bring candles for the Mass. Don't worry, Father. Aba, biglang tumawag, Sergeant! Sabi nung Sergeant, yes, sir! Sabi nung Colonel, produce candles. Yes, sir! Hindi tinanong nung sarento ko, ay saan po ako kukuha ng candle? Nasaan po ang pambili ng candle? Wala. Yes, sir! After a few minutes, balik yung sarento. 2 kandila. Siya pa nagsindi. Tignan mo yan. Submissive. Pero hindi ganyan. Kasi military kwan yan eh. Pag hindi ka umubay dyan. At hindi rin ganito. Mag-asawa. Retired na. Mga anak ay may kanya-kanya ng mga pamilya. 2 na lang sila. Bihira sila mag-usap. Kakain, bihira mag-usap. Pagkatapos pagkakain, ang
Ang wife maghuhugas ng plato at mag-iimis. Yung husband naman pupunta sa sala at manonood ng basketball game. Isang gabi, maagang natapos ang paglilinis ni Mrs. So pumunta sa sala. Kita niya basketball. Sabi niya, "Dear, pwede bang iba naman ang panoorin natin? Gabi-gabi na lang yung basketball na yan. Anong gusto mo panoorin?" "Eh, meron akong teleserye. Hindi yung Crash Landing ni Rio. Iba. Eh, para wag na lang magtalo, ano sabi, "Okay, sige, kung anong gusto mo. Ilipat natin." Dinilipat. Dito nakaupo ang lalaki. Dito nakaupo ang babae sa sopa. Eh, romantic yung eksena, romantic. Hindi naman X-rated, romantic, love story eh. Sabi ngayon ng babae, ng wife sa asawa, "Mahal, di mo ba naaalala nung nagliligawan tayo? Pag nanonood tayo ng ganito, magkatabi tayo. Pwede bang tumabi sa'yo?" Ang sabi ng lalaki, "Eh di tumabi ka, alika." Eh di tumabi, di magkatabi na sila. Di panonood na naman ng kwan. Tuloy yung eksena. Ang sabi naman ng wife, "Mahal, di mo ba naalala? Pag nanonood tayo ng ganito at nagliligawan tayo, hindi lang tayo magkatabi sa isa't isa, kung hindi, magkahawak pa tayo ng kamay." Yun lang pala, di hawakan mo yung kamay ko. Hindi magkahawak ng kamay. Maya, ito na naman, si Mrs. "Mahal, di mo ba naalala? Nung nagliligawan tayo, at close tayo naman, pag nanonood tayo ng ganito, yung kamay mo nandun sa balikat kong ganyan." Eh di sabi nung husband, "Ayun lang pala eh, di ka na nun. Yun lang pala eh." Kala niya tapos na. Ang dami palang hingi nito. Ang sabi na naman nung babae, "Mahal, di mo ba naalala nung nanonood tayo ng mga ganito, hindi lang tayo malapit sa isa, hindi lang tayo yung kamay mo nakaganyan sa balikat ko. Pagkatapos yan, yung ulo mo nakaganon sa shoulder ko." Hindi sabi nung lalaki, "Ayun lang pala eh." Di ginanon niya. Di akala niya, tapos na. Ay naku, hindi pala mauubusan ito mga babae. Yung mga wives, hindi pala mauubusan. Sabi niya, "Mahal, di mo ba naalala? Hindi lang tayo malapit sa isa't isa. Nakaganon, holding out. Tapos nakaganon ka. Kundi kinakagat-kagat mo pa yung ganito ko." Yung earlobe, anong tawag? Yung earlobe, kinakagat-kagat daw. Aba! Biglang tumayo ngayon si lalaki. Umalis. At sabi nung misis, "Teka muna, mahal, ba't ka umalis? Saan ka pupunta?" "Sa kwarto natin, kukunin ko pustiso ko." Submissive. Hindi ganyan. Submissive means lovingly obedient to the Lord. Ayun. And no matter what, loving the Lord. Ganyan ang Mama Mary. No matter what. Tingnan ninyo, nung nabuntis siya, against the law yun. Dapat may asawa ka. Eh nabuntis siya, hindi pa sila kasal, hindi pa sila nagsasama ni Joseph. Anong ibig sabihin nun? Etsapuera ka sa komunidad. Pwede kang batuhin for infidelity. Pero thanks to St. Joseph, hindi ibinuking ni Joseph ang Mama Mary. But the Blessed Mother said yes to the Lord. "Behold, the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word." Tayo rin dapat maging submissive sa Panginoon. "Lord, anong gusto mong mangyari sa buhay ko? Total, ikaw naman ang lumikha sa akin. Ikaw nakakaalam kung anong maganda sa akin. Di ikaw ang masunod. Hindi ako. Ikaw ang masunod sa buhay ko." Amen? Ayun. "Be it done to me according to your word." No matter what. At alam naman natin ang buhay ng mahal na Birhen. Hindi ba may 7 sorrows? Our Lady of Sorrows. Pero tinanggap niyang lahat yan because she was lovingly submissive to the will of the Father in heaven.
Number 3, Mary rushed to render humble service to Elizabeth. Ulitin ko. Mary rushed to render humble service to Elizabeth. Binanggit ng Archangel Gabriel, sabi niya kay Mama Mary, and behold, yung pinsan mo, si Elizabeth, buntis na ngayon, 3 months na. And she, who was called barren, is now with child. For nothing is impossible with God. Nung narinig ito ng Mama Mary at umalis ang anghel, dali-daling nag-empake ang mahal na birhen. And nakalagay sa gospel, she went in haste. Nagmadali. Hindi upang ipagmayabang kay Elizabeth, oy, tingnan mo naman ako, Mother of the Lord, Mother of the Son of God. No, but to render humble service. Ang hirap kaya magbiyahe nung. Hindi ka tulad kayo, may aeroplano, may cruise ship ka pa, may mga air-conditioned buses ka pa. Noon magbiyahe ka, kabayo, camel, desierto. Tiniis yan ng mahal na Birhen Maria. Why? In order to render humble service to others. Mary, in spite of the difficult travel, rendered humble service to others. Mga kapatid, pag tayo humarap sa Panginoon Diyos, Advent, Last Judgment, we will be judged according to our humble service to others. The Lord will say, I was hungry. Did you give me food? I was thirsty. Did you give me drink? I was naked and without clothing. Did you give me clothes? I was sick and in prison. Did you visit me? I was a stranger. Did you welcome me? Humble service lahat yan. Humble service lahat yan. Kaya kung gusto ninyo makapasa sa judgment sa Panginoon, not only should we make a good confession to delete our sins, but we should also render humble service to others. Huwag ka na maghanap pa. Sa paligid mo, marami ka matutulungan. Yung driver mo, yung katulong mo, yung nagmamanicure sa iyo, nagpe-pedicure sa iyo, yung naglalaban ng damit mo, gardener mo, tagabilit, yung mga inuutusan mo, yung mga mahihirap, nakikita mo sa kalsada, nangihingi, pagdadamutan mo. Bakit? Mamumulubi ka ba pag binigay mo ng 5 piso? Mababangkrap ka ba pag binigay mo ng 10 piso? Remember, God is not outdone in generosity. Sasabihin mo, hindi naman ako, bakit? Ako ba ang dahilan kung bakit mahirap yung mga yan? Huwag ka na mag-judge, magbigay ka na lang. Total, hindi ka naman mababangkrap pag nagbigay. Hindi mo na ibibigay yung kotse mo. O, bababa na ako. Pulubi, sa iyo na itong kotse mo, kotse ko, sa iyo na. Wala namang gumagawa ng ganun. Kung ayaw, Father, ayaw ko magbigay ng pera talaga. Kasi alam ko, mga sindikato yan. Who knows? Maybe yes, maybe no. Kung ayaw mo magbigay, di magdala ka ng skyflakes o fita sa sasakyan mo. At kung palimot mo, i-roll down mo yung bintana mo at bigyan mo ng fita, bigyan mo ng skyflakes. Hindi naman nila itatapoy. Pagkain yun eh. Pagkain yun. Humble service. Lalong-lalo na sa mahihirap. Ito nakita ko ito talaga, na-witness ko ito, habang traffic signal, red, sasakyan ko, jeepney, may isang bata na mamalimos, walang magbigay. Yung isang kolehiyala na nakaupo sa may estribo, doon sa may entrance, binigay yung kanyang kabibiling supot na may sandwich, merong medium o large ba yun? Large na Coke,
at saka fries. Binigay niya. Tuwan-tuwa yung bata. Takbo yung bata. Akala ko, sosolohin ng bata. Ay, hindi pala. Tinawag yung ibang mga street children. Umupo sila kasi matagal yung, di ba yung mga traffic light niya, dinumero yan. 107, 106, 105. Ay di, habang nag-100 siya, nanonood ako. Nakasirkel yung mga yan. At yung binigyan ng supot, siya ang leader. Upo kayo. Nakita ko upo kayo. Inilabas ang fries. O isa-isang fry ha, isa-isa. Kuha sila isa-isang fry. Para makashare. Sunod naman ang sandwich. Pinipiraso niya para makabigay. Parang Eucharist, pinipiraso, broke the bread. Gave it to his disciples. Ganun. Tapos eto na, yung soft drinks. Sabi niya, ako muna ha. O, tigikisang higop lang ha. Para hindi maubos agad. Umigot siya. O, sinaga. Yung isa naman. Yung isa. Paikot-ikot. Ay, yung sunod ay. 3. Ay, nagalit yung kwan. Tigikisa lang. Ibalik mo yung 2. Pambihira ka. Sharing with others. May alam ako, Mami, sa halip na mag-birthday party tayo, sa halip na mag-Jollibee tayo, doon na lang tayo, tawagin na natin yung mga street children at bumili na lang tayo ng mga sandwich, ipakain natin sa kanila. Wow! Wow! Believe ako dyan at mas believe ang Lord. For I was hungry, thirsty, and you gave me food and drink. Number 4, Mary was a woman of faith, pananampalataya. Mary was a woman of faith. Bagong pari ako noon. Nasa Mindoro ako, Occidental. Ako taga-Oriental. Ang layo kaya. Namatay ang uncle ko. Wala pang mga cellphone nun eh. Wala pang mga telegrama, RCPI, PTNT. Dumating ang telegrama. Galing sa papa ko, uwi ka, patay, uncle, so and so. Nagtipid ang tatay ko kasi bawat word may bayad yan eh. Kaya yung isang namatayan, tuminagrama sa Mindanao para makatipid. Domingo patay, Biyernes libing. Tapos. Ay di nakatipid. Magkano lang binayad niya? Domingo patay, Biyernes libing. Forwards. Okay, anyway. Mary was a woman of faith. Sabi ko sa parish priest ko, Father, namatay po si uncle ko. Ay sabi ni Papa ko, uwi daw ako. Oo, umuwi ka muna. Pero tapusin mo na. Kasi October 31 yun. The next day, mag-bless kami sa sementeryo. Sa November 2 ka na umuwi. Kasi mag-bless pa sa sementeryo. Hindi pumayag naman ako, submissive to the Lord, submissive to the parish priest. Okay. November 2, masama ang panahon, dumating ang eroplano. Sumakay ako sa eroplano, nag-take ko pa ay turbulence. Kinakabahan na ang mga tao. Doon pa naman ako nakaupo sa may unahan. Dahil sa turbulence, kinuha ko ang aking rosary. Nung kinuha ko ang rosary ko, nakita ng mga tao, lalo sila nagpan, ay si Father, kinuha ng aeroplano, kinuha ng ang rosary, mag-cracklas na tayo. Shh! Hindi ito mag-cracklas, kaya ako nagdadasal para huwag mag-crash. Maglasal di kayo dyan. Ayun. Dumating kami pa ganyan-ganyan sa Manila kasi may storm signal. Nung unang panahon, hindi pa uso yung pag-storm signal, walang biyahe. Naglalanding ang aeroplano, hindi niya natansya,
na malakas pala ang tulak ng hangin. Ay di kami mag-overshoot sa runway. Ay biglang iniliko ng piloto yung aeroplano. Ay di ganun kami. Ay sabi ko, iba na ito. Hindi ito runway. Putikan, sagingan, sa gilid na. Maya-maya pa'y sugod na ang mga ambulansya, sugod na ang fire truck. Do not panic, we will rescue you. Ay lalo naman kami nagpanik. Ay sarado pa ang pinto. Sabi ko, Lord, pauwi pa naman ako para magmisa sa patay. Hindi ako nag-aalala. I believe that you will make it possible for me to reach Calapan to say the funeral mass for my uncle or to bless my uncle. Sabi ko ako na nakialam, ako nasa harapan eh. Sabi ko sa stewardess, what shall we do now? I don't know, sir. Ay di, kumatok pa sa cockpit. Bumukas. Ang sabi ng piloto at pakinikot, andun lang ako eh, sabi niya, open the chute. Chute, hindi door. Chute. Yung rubber na mag-i-slide ka. Ay sabi sa amin, everybody stand up. Remove your shoes. Ay ako pa naman nasa unahan. Ay di ako nauna. Naku, pagbagsak ko, putik. Hanggang dito yung putik. Sabi sa, go to the ambulance. Lahat kami i-check up para kami bago kami i-release. Pagdating doon, hindi na ako pumunta sa clinic. Nagpunta na ako agad sa CR at naghugas-hugas at sinuot ko agad yung sapatos ko. Ako'y naghanap ng taxi papunta sa BLTB, papunta ng Batangas. Pagdating ng Batangas, nandun na yung barko. Ayaw namang umalis ng barko sapagkat nagsusugal pa ang kapitan. Mukhang natatalo. Maya-maya, nagpasya na rin. Siguro nanalo. Lord, tulungan naman ako. At least man lang mabilisan ko. I believe in your help. Aba, mamaya, umandon na kami. Pagdating, ay alas 2 yun. Ay nung dumating kami pasado, alas 3 na. Ay sabi ko, patak yung bata ka. Tapos na yung misa. Nasa sementeryo na yan. Kaya nung dumating yung tricycle, sabi ko agad sa tricycle, diretso sa sementeryo. Sabi, Sabi, bakit ho? Huwag ka na magtanong, dodoblehin ko ang bayad mo, diretso sa sementeryo. Diretso kami sa sementeryo. Nakita ko nakahilera ng mga sasakyan, malayo pa. Ay nakita ko na mga kapatid ko at mga uncle ko at mga kamag-anak, mga pinsan, humahagulhol. At katatakip lamang ng kabaong at isisilid na. Andun ako ngayon, bumaba, binayaran ko agad, di na ako humingi ng sukli. Sumigaw ako agad, itigil ang libing! Diba? Itigil ang kasal. Iba ngayon. Itigil ang libing! Abay, nagliw, ay si Father! Gusto ko agad makarating doon sa puntod. Ay wala namang straight line, kundi puro mga puntod. Di ang ginawa ko, umakyat ako sa mga puntod na tabi-tabi at doon na ako sa taas para mas madali ka ako. Sabi ko doon sa mga nakahiga doon, excuse me. Mawalang galang. May you rest in peace. Pagdating ko doon, hinugot uli yung kabaong. Kung buhay yung uncle ko, sasabihin, ano ito, in and out? Binuksan uli yung bintana. At ako naman, hapong-hapo, biro mo naman yan, nag-crash landing ka na. Crash landing, near you. Nag-crash landing ka na, nahuli ka pa. Tapos takbo pa akong parang kambing. Ay di ako'y hapong-hapo, ay di ako'y sumandal doon sa may ulo na ng kabaong. At ako, akala nila ako umiiyak, ako mahagul. Naku, hagulhulan lahat. At sabi pa ng pinsan ko, yung anak,
Founder, ikaw na ang magbigay ng closing words. Sabi ko, mga kapatid, sa mananapala tayo. Akala nila ako'y lungkot na lungkot. Ako'y hapong-hapo sa katatakbo. Sa pagkakataon ito, maraming salamat sa inyong pagdam. Naku, iyakan na naman. But the Lord, in whom I believe, fulfilled His promise. Inabot ko ang libing ng uncle ko. Nabasabasang ko pa. Nawisikan ko pa. Nadasalan ko pa. Nothing is impossible with God. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Ayan. Number 5, Mary was humble. Mary was humble. Saan ka nakakita niyan? Anak ng Diyos, kanya magiging anak. Ibinandor, iba na, ay, mga kapitbahay, iba na ako. Ina ng Diyos na ito, everybody bow. Everybody bow. Mahirap maging humble. Ay, mahirap kaya yan. Everybody wants to be bida, including myself. Alam ko yan. Nagdaan ako dyan eh. Batang pari pa ako. Pwede magkwento? Isa lang ang may gusto? Batang pari pa ako noon. Araw ng Lunes, day off naming mga pari. Walang nakalagay doon, malaking karatula. Lunes, walang binyag, walang kumpil. Walang patay. Bawal mamatay pag Lunes. So, ang ginawa ko, nagbihis ako, naka-shorts, naka-chinelas, naka-t-shirt, na pambahay, at gusto kong ayusin yung aking jeep na Eisenhower pa. Eisenhower. Kung alam niyo yun. Kasi lagi akong tinitirik. So, chinek ko yung kanyang mga fluids, yung brake fluid, transmission fluid, radiator hose, at kung ano-ano pa, yung mga baterya. Abay, maya-maya, bigla may sasakan. Pot, busina. Ay, hindi ko pinapansin. Bakit busy ako eh? Tapos maya-maya sumusot-sot. Shh! Ay! Shh! Boy! Shh! Boy! Sabi ko, ako? O ikaw nga, halika. Mahirap maging humble, lalo na kung acting Paris Priest ka. Sabi sa akin, shh! Boy, halika. Bakit po? Di ako'y nagdrama na. Bakit po? Kailangan namin ng pare. Ay, bakit nga po? Magpapabinyag kami. Ay, ayan po, walang binyag sa lunes. Ay, hindi. Dadagdagan namin ng bayad. Bakit? Magkano ba? Hindi po yan ang pinag-uusapan. Nakalagay po dyan, bawal. Walang binyag. Kasal, libing, patay, Lunes. Basta tawagin mo pare. Nasaan ba pare? Nasaan ang pare? Ay, ako yung pare doon. Ang sabi ko, kanina ho, nasa taas. Totoo naman, di ako nagsingko ng ilig. I did not tell a lie, kasi kanina nasa taas ako Kanina po, nasa taas. Ay, tawagin mo. Sabi mo, magpapabinyag kami. Ay, lasing na pala, lasing. Kasi, nagkakainan na, hindi pa nabinyagan, nakalimutan. Nakalimutan. Di umakyat ako. Nag-quick shower muna ako. Pagkatapos nagbihis ng usay, nagsuklay ng usay, mahaba pa ang buhok ko noon at kulot. Pagkatapos, sabi ko ito sa sakritan, shh, kling, kling. Bakit po? Kunin mo yung sutana ko, yung bagong plancha. Nagsuot ako ng sutana. Yung mga na magpapabinyag naman ni pumasok na sa first floor, ako nasa second floor. Dahan-dahan akong bumaba. At saka yung sapatos ko, yung may Boston, yung boots ng Boston. Kasi maingay yun. Klok, 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 klok. Habang bumababa ako ng hagdanan, klok. Dahan-dahan akong bumaba for special effect. Klok. Dahan-dahan nilang nakikita ang sutana. Andiyan na ang pare, mukhang matangkad.
hanggang sa bumulaga ang buo ko. At sabi nung asawa, naku ka! Ginanon yung asawa, yung pala yung pare, sinisigaw-sigawan mo. Ikaw talaga. Malay ko bang pare yan? Sabi ko, basta pogi, pare. Ngayon, Father, pasensya ka na po dito sa asawa ko. Lasing po yan. Father, para mo palang awa, binyagan mo na po ninyong aking anak. Ay, kako, sige, bibinyagan ko. Bakit ba hindi? Hindi naman kasalanan ng bata eh. Ay, sige, pumunta na kayo sa simbahan. Mauna na kayo doon. Pinauna ko sila at pinaghintay ko sila. Yung tumawag sa akin, shh! Boy! Shh! Halika! Pinaghintay ko doon. Pagkatapos ako'y dumating, takot na takot sila sa akin. Lalo na nung kumuha ko ng tubig. Akala nila, lulunurin ko yung bata. Nagpa-picture taking kami. Pinahawak pa sa akin ang bata. Nakaisip naman magdilig ang bata. Naku, binalik ko sa may-ari. Kako, ito na. Diniligan na ako. Pag nakita ninyo yung picture na ito, agad ninyong makikilala, yun ang tinutukoy ko. Bakit? Hindi ako naka-smile in protest sa ginawa nila sa akin. Joke only. Joke only. It's very hard to be humble. But the Blessed Virgin Mary, though the Mother of God, wala nang mas mataas pang tao dyan. Wala. Kahit kami mga pare, wala. But she remained humble. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Minsan sa St. Jude, diyan sa Malacanang, nung Paris Priest pa ako, ay wala ako nun. Yung assistant kong Chinese ang naroon. Ay may naliligaw. Ang sabi nung Chinese na assistant ko, what are you looking for? I'm looking for CR. Who are you? Never mind who I am. Never mind who I am. Ay naawa naman yung kasi nakasuot din naman eh. Nakasuot ng nakabarong. Dinala sa taas, sa kumbento. May CR doon, pina-CR doon. Ay dumating ako. Ay nung lumabas sa CR, nakita ko, Uy! Your Eminence, Cardinal Quevedo. Si Cardinal Quevedo, Cotabato. May appointment pala sa Malacanang, ay napaaga. Ay di bumisita muna sa St. Jude. Ay katabi lang kami, kapitbahay namin ng Malacanang eh. Nagsimba muna. Eh hindi kilala nito. Ay pinagalitan ko afterwards. Sabi ko, uy, di mo ba kilala yun? No, Father, I do not know. How do I know that he is Cardinal? He did not tell me. He did not tell you because he was humble. Mababa ang Cardinal did not identify himself to the priest. Ako pa uy, Cardinal Quevedo. Yun, nag-bless pa ako. Ayun. Kilala ko yun kasi natatanda ko siya. We see eye to eye. Kasing height ko yan eh. We see eye to eye. Ayun. So, Mary was humble. Next, spiritual quality. Mary was spiritual / prayerful. Madasalin ang mahal na Birhen Maria. Hail, full of grace, the Lord is with you. She was always in close contact with the Lord God through prayer. Madasalin ang mahal na Birhen Maria. Meron akong ipagtatapat sa inyo, tandaan ninyo ito. Hindi ako nananakot. Meron akong nabasang sulat sa internet ito. Tinanggap ng isang madre, miraculously. Biglang nag-appear yung sulat sa may pintuan niya. Binasa niya. Kanino galing ang sulat? Sa patay! Sa kaibigan niya nung bata pa sila at nagdadalaga sila.
ay namatay na ito. Ay may sulat galing sa kanya. Anong nakasulat doon? Let me summarize. I'm writing to you not out of love, because in hell, for this is well I am, everybody hates everybody, so I hate you. But I was forced to write this letter to you. Ang marami siya sinabi na nung una, nagsisimba siya, pagkatapos nakalimot siya sa Panginoon Diyos, and so on and so forth. Tapos ito ang isi-share ko sa inyo. I am in hell, and so are so many in hell, because we stopped praying when we were still alive. All of us here, stop praying. We stopped our communication with God through prayer. Kaya wag nating kalilimutan na magdasal. Yan ang ating communication link with the Lord. Lalong-lalo na through our devotion, through the Holy Rosary, Blessed Virgin Mary. Alam niyo, nangako, at sabi sa amin ng aming novice master, nung kami seminarista pa, if you pray the Rosary every day, you will become a priest. Praise and thank the Lord, and thanks to the praise of Mama Mary. So be prayerful. Huwag palampasin ang magdamag o buong araw na hindi nagdadasal. If you can, why not? Go to Mass every day. If you can. If not, mag-online Mass kayo. Marami pang mga online. But every day, pray the Holy Rosary for your intentions, for our sins, reparation for our sins, and also for the souls in purgatory. Marami tayong mga intentions. But, ang point dito na dapat nating tularan, just as Mary was spiritual, prayerful, so also we should be like her, prayerful and spiritual. Makakarating tayo sa langit kung tayo ay prayerful. But our prayer must be genuine. Hindi balat kayo, hindi pakitang tao, o hindi automatic. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Iharap sa akin ang electric fan. Aba, ano ka? Mainit kaya? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Oy, pagkatapos ng rosary, kakain na ka daw, magsaing na. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Shh! Yung mga aso, itali. Maingay, maingay, maingay. Our Father who art in heaven. Walang ganyanan. Our prayer must be sincere and from the heart. Amen? Yun. Next, number 7. Mary was thoughtful. Thoughtful of God and of others. Hindi kinalilimutan ng Panginoon, ng Blessed Mother, ang mga ginawa sa kanya ng Panginoon. My soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has done wonderful things for me. And great is His name. Magnificat. We should be like Mary, thoughtful. Huwag nating kalimutan ang mga biyayang tinanggap natin sa Panginoon. Lord, salamat. Ito ang napangasawa ko. Mabait. Yun sanang isa ang aking sasagutin ng matamis na oo, pero ngayon, naku, babaero, sugarol, nambubugbog ng asawa. Buti na lang itong pinadala mo sa, Lord, thank you, Lord, thank you. Yung mga ganun. Kayo nang bahala mag-isip kung ano ang mga dapat ninyong ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Na tayo buhay pa. O, kung hindi kayo marunong magpasalamat sa Panginoon Diyos na buhay pa, sabi ko nga kanina, mamasyal kayo sa sementeryo.
Bakit wala ka pa dyan? Mamasyal kayo sa ospital. Oh, bakit wala kayo sa ospital? So, be thoughtful of God's graces and blessings. And last, quality of Mama Mary, she was totally obedient to the Lord. Totally obedient to the Lord. Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. May ipagtatapat ako sa inyo, and this is so you can pray for me. I am undergoing chemotherapy. May growth ako sa liver. Ang gusto ng mga doktor ay i-microwave, i-laser yung growth para matanggal. Ang panalangin ko, kaya ko sinasabi sa inyo, so that you can join me in prayer. Yan, together with Jim, and Linda, yung mga kilala ko yung mga dyan. Ito rin, si Gary, si Nanet, and some of you. Pray na hindi na ituloy yung operasyon na yon. Matanggal na lamang para all clear na. In Jesus' name, and through the intercession of Mama Mary, Immaculate Conception. Amen? Ayun. Kaya ko binanggit ito. Because as a cancer patient, I am totally obedient to my doctor. Pag sinabi ng doktor sa akin, "Oy, Father, sa ganito, petsa, meron kang chemo. Come to Cardinal Santos." Sa Cardinal Santos, okay. Sa ganitong petsa, meron kang laboratory. Magpa-laboratory ka. Sa ganitong petsa, meron kang MRI. Sa ganito, meron kang petsa. Sa ganito, meron kang CT scan. Sa ganito, meron kang ultrasound. Pwede ko ba sabihin, ayoko nga. Ikaw magpa-ultrasound kung gusto mo. Pasyente ka lang. Sumunod ka sa doktor mo. Kung anong ibigay na gamot, tinetake ko. Bakit? Doktor yun eh. I am totally obedient to my doctor. The Blessed Mother was totally obedient to the Lord. Yan. So my dear brothers and sisters, tamang-tama. Itong solemnity of the Immaculate Conception, na makita natin ang qualities of Mary para tularan natin. Amen? Hindi pwede sabihin natin, buti pa ang Mama Mary, ganun, buti pa ang Mama Mary, full of grace. Ikaw rin eh, full of grace ka rin eh. Buti pa ang Mama Mary, ganun, ikaw rin eh. Buti pa ang Mama Mary, humble. Pwede ka rin maging humble. Pwede pa Mama Mary, ganun. Pwede ka rin maging ganun. Imitate Mary, and she will lead us closer to Jesus. Ang kasabihan, to Jesus through Mary. Repeat. Louder. So, my dear brothers and sisters, as we end this recollection, I leave you to the love of the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Conception, to her powerful and prayerful intercession for all your needs, for all your intentions, and pray for me likewise, that through her intercession, the Lord God may have pity on me and heal me, as well as all those who are sick and suffering. In Jesus' name, amen. Before I bless you, magsitayo kayong lahat. Please, magsitayo kayong lahat. I-extend ninyo ang inyong mga kamay sa akin para pray over. And silently, in your heart, pray to the Lord through the intercession of Mama Mary for my healing and for those who are sick. Lord, your Son Jesus Christ said, where two agree on anything on earth, it shall be granted to them. And whatever they ask of you, in Jesus' name, you will grant it to them.
united in faith, united in love and caring and thoughtfulness for one another, we humbly ask you, loving Father, in your mercy, in your love, in your generosity, grant healing to me and to all the sick. In your love, in your mercy and compassion and generosity, and especially to the special intercession of Mary, the Immaculate Conception, Virgin of the poor, health of the sick, to the intercession of Saint Joseph, San Ezequiel Moreno, Saint Padre Pio, Pietrelcina, and all the angels and saints. In Jesus' name, amen. And may Almighty God bless all of you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At hindi pa man, advance Merry Christmas and Happy New Year. Palakpakan natin ang Panginoon. Good night, everybody, and thank you very much for listening. Amen? Okay. I am submissive to you. Sit down. Butit may nakaalala. Chapter 2. Bumukas ang pinto. Pumasok ang employer. Sabi nung kababayan nating OFW, Mom, I'm so sorry. Mom, I'm so sorry. I did it because I just admire your taste in clothes, in handbag, and shoes. Ang sabi ng employer, is that so? Yes, Mom. I have no intention of stealing anything from you. You know me, Mom. I just admire your taste. You have such good judgment. Is that so? Alam mo, sabi nung amo, in that case, I give everything to you. What you wear, the handbag, the clothes, the shoes, all yours. End of story. Happy? Good night.